On the good side naman, ito yung mga new beginnings mga kapiksi. Parang bibigyan kayo ng chance ni universe na magkaroon ng bagong opportunity sa negosyo ito guys. This is more on business or investment, no? Pagdating sa investment guys, again, always kayong mag-ingat, no? Palagi ko yan sinasabi sa inyo. Okay lang magnegosyo, okay lang mag-invest, but still, kailangan silang sabayan ng pag-iingat para hindi kayo ma-scam mga kapiksi. Pero dito kasi parang may unexpected na event or tulong. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is November 1 to 15, kapalaran para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. In case hindi kayo nakaresonate dito guys, try nyo panoorin yung monthly horoscope nyo for November, baka nandun yung energy nyo guys. By the way mga kapiksi, naka-upload na sa ating YouTube channel yung inyong 2025 kapalaran para sa bawat zodiac sign. So in case hindi nyo pa napapanood yung sa inyo guys, punta na kayo dun sa ating homepage, no? Hanapin nyo na lang yung video para sa zodiac sa inyo, mga kapiksi. So ito yung mga messages para sa inyo, mga pwedeng maganap or ma-experience sa inyo ngayong November 1 to 15. Unang-una mga kapiksi, no, parang this is pride, this is about your pride, this is about you taking care of yourself mga kapiksi, self-worth, self-value, self-esteem. You're working on yourself mga kapiksi, and okay lang yan. Sabi ko nga sa inyo guys, very important na maganda talaga yung self-concept natin or yung tingin natin sa sarili natin mga kapiksi, what makes us happy guys. Pero syempre yung excessive self-love to the point na nagiging arrogante na kayo, maigaw na kayo, ma-pride na kayo, yun na yung iwasan nyo mga kapiksi, because it will cause you more harm than good, no? So yung masyadong mataas, arrogante, hindi na yun tama. Yung tamang lang, kumbaga yung tamang respeto at pagmamahal sa sarili mo mga kapiksi. That's what you need to give to yourself, okay? Para ma-develop din yung self-confidence mo, and maniwala yung, kumbaga ma-develop yung paniniwala mo sa sarili mo guys, okay? Alright, and another one, mga kapiksi, this is about good deeds guys, no? Donation, praying, mga kapiksi, kumbaga paggawa ng mabuti, paggawa ng tama, or pagkakaroon din ng matibay na spiritual connection with the divine through prayers and affirmations mga kapiksi. So it's very important na we pray every day mga kapiksi, para lumakas yung ating connection sa taas, at saka libre lang yun guys, no? Hindi mo kailangan ng plan, hindi mo kailangan ng internet, ng subscription, walang data, no? Dasal lang mga kapiksi, masasend na sa universe yung message mo sa kanila. Give thanks palagi sa lahat ng blessings na meron kayo. And kung kayo naman ay nakakaluwag-luwag mga kapiksi, mag-donate, no? Tumulong sa iba, sa kapwa natin. The same way na kumbaga if ever na tayo naman yung mangailangan ng tulong, 'di ba? Masaya din sa pakiramdam yung natutulungan tayo. So maganda rin yung nakatulong tayo sa kapwa natin. At saka good karma nyo rin yun mga kapiksi, no? Yung pagtatanim ng maganda ng kawang gawa, para kayong, sabi ko nga, no, parang nagde-deposit kayo sa karma bank nyo, bangko ng karma. Okay? And ito naman guys is going back to your roots, mga kapiksi, okay? Or going back dun sa gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Kumbaga magtanim kayo ng sidhi, no? Ng binhi, ng sidhi na aanihin nyo balang araw kung ano yung pangarap nyo, kung ano yung dreams nyo, diba? Everyday dapat nagtatanim kayo, mga kapiksi, na in the future kayo naman yung makikinabang kapag tumubo na yon. Always remember, so let's say for example business, no, gusto nyo in the future, gusto nyo maging big time na negosyante. Lahat ng big time, excuse me guys, sorry, akala ko ma-aching ako, pasensya na.
yung mga big time na negosyante, they all started small, no? Nagsimula yan sa maliit, mga kapiksi, hanggang sa lumago ng lumago because inalagaan nila every day, no? Nagtatanim sila ng mabuti or magandang binhi para sa kanilang negosyo. So yung small business mo ngayon, sometime soon magiging big business na yan, mga kapiksi. So dapat everyday kayo nagtatanim ng binhi at inaalagaan nyo yung mga binhi na yan para sa inyong mga pangarap, no? So hindi minamadali, guys, ang mga bagay-bagay, hindi minamadali ang manifestation. Alright? So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kay Chen. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys, ngayong November 1 to 15. Shuffle ko to. Habang shuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for November, magbibigay tayo ng 500 pesos na discount until November 30 sa lahat ng mag-avail ng course, guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para pa rin, guys, 20% discount pa rin yan para mawala yung mga kabit ng jowa nyo until November 30, mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. So, dito, this is both negative and positive, mga kapiksi. Aquarius kayo ay 9% ng Queen of Swords sa ating spread. Ito yung negative and positive. Unahin natin yung mga negative energy, no? Kasi for some of you, medyo nagkakaroon kayo ng conflict sa isang tao, mga kapiksi, na tsaka marami kayong disappointments, no? Parang nadi-disappoint kayo. I'm feeling na this is more on disappointment. Pwedeng disappointment sa isang tao or sa mga tao sa paligid nyo, especially sa family nyo or sa mga tao sa paligid nyo, kasi parang feeling nyo, yung iba sa nyo, guys, parang medyo nag-i-emo yung nararamdaman nyo, na parang feeling nyo ang dami-dami yung obligasyon. Napanood ko, guys, yung ayoko nang manood ng family drama kasi sumasakit yung ulo ko. Pag nanonood akong family drama, puro iyak, tapos masakit sa ulo pag umiiyak, hinihika ako. So, lesson learned. Hindi na ako manonood ng family drama. Pero, guys, napanood kayo 7 Sundays. Available kasi sa YouTube yon, yung kila Ding Dong Dantes. Sobrang nakakaiyak. And yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko nakaka-resonate kayo dito. Kasi yung iba sa inyo, parang feeling nyo, sa family nyo, cargo nyo, no? Yung lahat. Especially if breadwinner kayo, mga kapiksi. Tapos parang yung iba sa inyo, nagkakaroon pa kayo ng conflict sa mga kapatid nyo or sa magulang nyo. Or pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict sa mga anak nyo, mga kapiksi. Parang medyo nagsi-self-pity yung iba sa inyo, and nobody is asking you if okay lang ba kayo, no? So parang walang nagtatanong sa inyo kung okay lang ba kayo. Parang sinusolo nyo lahat ng sakit, mga kapiksi, okay? Pero kahit na ganon, parang you still choose to give, no? Kasi parang kayo yung person with a bigger heart. So yun yung nakikita natin sa inyo, guys, okay? So iiyak nyo lang, guys, kagaya nung napanood ko, iniyak lang nila tapos nagkapatawaran sila. So ganun din, guys. Kaya sabihin nyo yung sinasaloobin nyo sa kanila. Talk to your family, sabihin nyo kung nahihirapan na kayo, and for sure magkakaintindihan din kayo, mga kapiksi, okay? On the good side naman, ito yung mga new beginnings, mga kapiksi. Parang bibigyan kayo ng chance ni universe na magkaroon ng bagong opportunity sa negosyo. Ito, guys, this is more on business or investment, no? Pagdating sa investment, guys, again, always kayong mag-ingat, no? Palagi ko yan sinasabi sa inyo. Okay lang magnegosyo, okay lang mag-invest,
But still, kailangan silang sabayan ng pag-iingat para hindi kayo ma-scam mga kapiksi. Pero dito kasi parang may unexpected na event or tulong na ipapadala sa universe, and it will turn into a very good opportunity para sa inyo mga kapiksi. So, samantalahin nyo, if feeling nyo nakaka-resonate kayo and feeling nyo naman legit yung mga opportunity na yon, guys, samantalahin nyo kasi baka yun na yung maging sagot sa mga paghihirap na dinadanas nyo mga kapiksi. Okay? Basta pag-aralan nyo lang palagi, guys. Okay? So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, yung iba, guys, parang feeling ko yung iba, no, yung reason kung ba't nalulungkot kayo kasi yung iba sa inyo parang nagkakanda kuba na kayo na sa pagtatrabaho, pero parang yung iba parang may pumapasok na pera sa inyo, guys, pero parang ano siya, pasok-labas, no? So, pagpasok ng pera, napupunta agad sa mga bayarin, sa mga bills, sa mga obligasyon, sa mga responsibilities, mga kapiksi. And although yung iba sa inyo parang kahit na anong sipag at tiyaga nyo sa buhay, yun yung nararamdaman nyo. At the end of the day, parang wala pa rin natitira, parang kulang pa rin mga kapiksi. So, for some of you guys, pwedeng may mga blocks lang kayo kasi yun yung usually na nababasa ko sa comment section. Ang sipag-sipag ko naman, ang dasal naman ako ng dasal, bakit mahirap pa rin ako sa buhay. So, yung mindset nyo mga kapiksi, kailangan nyong i-check yung mindset nyo at saka kung ano yung focus ng attention nyo. Mas nakafocus ba kayo sa mga problema or mas nakafocus kayo sa kasaganaan. So, that's one. And, yeah, so, at saka yung habang maiksi pa ang kumot, magtiis mo ng mamaluktot mga kapiksi kasi for some of you, medyo mahirap pa talaga yung pinagdadaanan ng iba sa inyo pagdating sa kaperahan. Sabi ko nga, may perang dumadating pero may kahirapan pa rin. So, maraming responsibilities. And hingi lang kayo ng tulong, guys, no? Doon sabi ko nga sa mga kapamilya nyo kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko sinusolo nyo lahat. And we can only do so much mga kapiksi pero mas madali pa rin kung meron tayong katulong, guys. Okay? And on the good side naman, mga kapiksi, sabi ko nga sa inyo, no, parang may opportunity na binubukas sa inyo si universe, unexpected event ito or unexpected na opportunity. So, pag-aralan nyo, guys, kasi maaari ito yung maging katuparan ng iyong mga pangarap. And for some of you, this may be an answered prayer. Baka ito na rin yung sagot sa mga dinadasal mo para tuluyan ka ng makaahon sa buhay, mga kapiksi. Okay? So, i-mind nyo to, guys, sa comment section. Mine, sagot sa dasal, itong mga new opportunities, bagong opportunities, bagong chance yan. So, i-mind nyo yan, guys, sa comment section. Yan yung mga magagandang nakita natin sa inyo, mga kapiksi. By the way, bunot pa tayo ng isang card. Tingnan lang natin yung message from the universe para sa inyo, guys. There is nothing sexier than my authentic truth. So, magpakatao lang tayo, guys. I mean, magpakatotoo. Magpakatotoo kayo sa sarili nyo. Be true to yourself. Mas maganda na yung mahal at gusto ka ng mga tao sa paligid mo because of who you are. At saka parang hindi ka nagpe-pretend, diba? Stop pretending to be somebody else para lang magustuhan ka ng ibang tao. Mas maganda pa rin na ikaw. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, yung mga pinapamind ko sa inyo, guys, i-mind nyo na sa comment section. Ito yung ating 2025 kapalaran kapiksi. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.